Ayan, welcome back dito sa aking YouTube channel. Ayan. At ngayon lang po ulit makakapag-upload ang inyong lingkod. At yung iba na mga friends ko sa Bofi Vlog na naka-white headband, alam naman po siguro ninyo kung anong kadahilanan ko bakit hindi nakapag-upload ang inyong abang lingkod. Ako po ay umuwi. Ayan. Umuwi po ako at naka 3 days naman yung sa province. Eto na, ano na nangyari? Ano na balita? Alam nyo guys, ang dami nagchat sa akin. Ang dami nagbalita sa akin patungkol dito kay Gago. Yun, si Makagago. Ang pangalan niya sa kanya YouTube channel, si Makagago. So tawagin na lang po natin siyang Gago. Yan, nickname niya Gago. Ano, Makagago eh. Pero dito guys, opinion ko lang, hindi natin kailangan pakaseryosohin. Ayoko po magseryoso. At mahirap no, kasi syempre, hindi naman tayo pwede mag-reaction kay Kalinga Prab. So si Gago, ang ating re-reactionan. So dito, opinion ko lang, konting opinion kasi mahirap pong ating i-career o seryosohin dahil syempre mare-reactionan ko dito si Kalinga Prab. So, opinion ko lang para dito kay Makagago. Yan, kay Gago. Gago na lang! Shout out kay Makagago. Ito si Gago, ito po ay higit na nakilala sa Battle of the YouTuber. Yan. Sa mga hindi nakakakilala, kasama po ito ng mga sikat na mga vlogger, no? Alam mo, sila Awit, yan si kapatid ni Wamos. Yung mga yan, sila Boy Tapang. Yung mga yan, magkakasama si Pony Towler. Ano, tama. Pony Towler. Tony Fowler. Yan, baliktad tulo. Hindi Pony Towler. Ayan. Tony Fowler. Yan ang mga kasama niyan. Mga sikat na vlogger. Yon. At sila ay merong programa na Battle of the YouTuber. Nandun sila, no? May mga boxingan, may mga, mga pinagagagawa nila doon. Basta kung ano na mga kaikikan. Nandun yan, si Gago. So, ito para lang sa kalaman ninyo lahat. And itong si Gago, ayan po ay tirador. Ayan, para sa kalaman lahat. Tirador po yan ng mga sikat na vlogger. Sikat na YouTuber. Tirador po yan ng mga sikat na YouTuber. Tinitira niya si Bana Lawi, yung sila Awit Gamer, sila Wamos, si Tunet, sino pa, lahat ng mga YouTuber na viral na sikat, iyan po ang punteriya niya. Iyan po talaga ang content niya. Iyan po yung target niya na silipan. Butasan. Nireaksyonan niya, negative. Iyan po si Gago. Iyan po talaga ang content niya. So kaya, wag na po kayong magtaka kung bakit nareaksyonan niya ang Kalingap. Dahil ang Kalingap din po ay sikat. Yun, milyon ang... At saka tinitira nito, mga milyon ang followers, ang subscriber. Naalala ko lang noon na itong si Gago, binabanatan din niya si LJ Satterfield. Kung natatandaan ninyo na ako ay nag-reaction kay Boy Tapang nang nag-viral muli si Boy Tapang na lumabas sa kay MJS. Nag-reaction ako kay Boy Tapang, na girlfriend ni Boy Tapang si LJ Satterfield, na nagpanggap na sila ay magjowa, na hindi naman pala magjowa. Nilin lang nila ni LJ Satterfield ang taong bayan. So doon binakbakan ni Gago si LJ Satterfield. Nandun din si Boy Tapang, tinitira din. Ako naman bumabakbak din po noon kay LJ Satterfield. Ang lalaki ng views ko dyan guys noon. May 100,000, mga 80,000, yan. No, panahon. Siguro last year. Alam niyo naman pagka may viral na dayo tayo. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi nakakapagtaka kung bakit itong si Gago ay nag-reaction sa Kalingap kasi ang Kalingap ay viral. So punteriya talaga niya, target talaga niya mga sikat na YouTuber. Lahat mga sikat na YouTuber, i-scroll nyo yan. I-scroll nyo yung channel niyan. At hindi po yan, nagpo-focus. Yan. Ito yung kagandahan dito. Kapag i-content niya, hindi yan yung tinututukan niya na inaabot ng 1 buwan, 2 buwan na. Yun at yun. Kumbaga, parang ang ginagawa nito, wake up call. Kapag na-topic na niya yun, lipat naman siya sa iba. Yun. Pero meron siyang sinasabi dito na meron daw nagtimbre o may nag-report sa kanya. Yan, may nag-report daw sa kanya. Pero ito guys, ang aking observe dito, ang aking nakikita dito kay Makagago, hindi siya nag-research. And hearsay. Nagbase siya sa report sa kanya and sa mga comment. No? Doon siya nagbase, doon siya, sabihin na natin naniwala, hindi siya nag-research muna. Pero sabi ko nga sa inyo, si Gago, punteriya talaga nito, target talaga nito ang mga sikat na YouTuber. No, pilit niyang bubutasan. Pag may nakita kaunting butas, pilit niya yung talagang
tinitwist talaga, hindi siya nagre-research, hindi siya nakikinig sa sinasabi ng mga viewers, basta bibira, hearsay. Oh, pero hindi ko alam kung may part 2 to. Ano ba, sabi niya may part 2 daw siya, pero pinag-explain niya dito si Kalinga Prab. Ang akin lang dito, yung sinasabi niyang poverty porn, before pa, mayroon din bumabatikos si Spencer Lakal, si Plema, kung natatandaan ninyo si Plema, na sinasabing poverty porn, exploitation ang ginagawa ng Kalingap. Para sa akin, ito lang aking masasabi doon. Kasi marami nagsasabi sa akin, bakit hindi mo reaksyonan pagtanggol mo? Kasi pasensya na po kayo kasi, di ba nga, binawalan ako ni Kalinga para mag-reaction sa kanya. Kung binalian ako ng pakpak pero nandito pa rin naman tayo. No, pag talagang kailangan talagang nandiyan, magde-depend tayo. Ang aking masasabi doon, sa sinasabi ni Gago na poverty porn or exploitation, kung napapansin nyo guys, yung mga upload, no, ano yan ang masasabi ko lang doon, yung ang tawag ito, lihis na doon sa sinasabing sinasalamin yung kahirapan. Lihis na po doon na sinasalamin ng kahirapan. Nag-upload man, ito yung love team, siguro hindi na lang ginawang tinawag na love team. Good vibes, siguro. Good vibes. No? Walang salitang love team. Kasi nga minor. So, ang akin lang, yung sinasabing poverty porn, hindi po doon sinasalamin yung kahirapan at para pinagkakitaan. So, ito, for entertainment purposes lang po ito. Good vibes para sa mga viewers. So, walang intention doon. Yung sinasabing bugaw. Walang intention doon. For entertainment purposes lang. And marami yung sinasabi dito si Makagago Ayaw ko lang po talaga na ipunto perpunto kasi dami yung dito. So, what's up sa mga ka-hombre? Makagago-usapan na naman naman ako. Siyempre, mga ka-hombre ko. Dito yung sinasabi niya, mga ka-hombre, meron siya sinasabi dito na siya ay tumutulong pero walang vlog. Ang pamilya nila is tumutulong, wala daw vlog. Kaya may sinasabi siyang ka-hombre. Alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan the biggest poverty porn star sa mata ng history ng Pilipinas. Grabe no? Poverty porn star. Sa history ng Kalingap. Ayun no? Parinig muna natin. The biggest comment, mga ka-hombre ko. The biggest clown. So, sabi ko nga, ang aking masasabi lang doon, kung meron man ganun love doon, ay ginagawa para masuportahan ang beneficiary. Doon sa paraang iyon, nagkakaroon ng sponsor. So, yung pera naman na binibigay ng sponsor, hindi naman napupunta sa vlogger, kundi mismong direct na ito ay para sa ang tawag to, para sa beneficiary. So, may sinisilip kasi dito, si Gago, na laki ng views, so malaki daw yung kita. Meron siya sinasabi dito, na for example, halimbawa, kumita siya ng 100%, so 10% lang, yung may bibigay doon sa beneficiary. Ito yung pinambubutas niya. Yan. Tuloy muna tayo guys. No? So more clowns, the legendary clowns, mga ka-hombre ko. Kalinga! Rap Team Kalinga! Palakpakan ang mga putang inang. Oy! Palakpakan daw ang mga putang inang yan. Oy! Grabe to. Grabe ka magsalita. Ganito yan. Ganyan talaga yan. Nung nakaraang buwan nga, may thumbnail yan. Di ba ang balita noon, ay si Wamos ay may luslos. O yung luslos. Ay, sorry po. Alam nyo na yon. So ngayon, i-thumbnail ba naman yan? Wamos, patay na? Diba? Ganyan po siya. Pero nakakailatabi to. Wamos, kay Tonet. Lahat ng mga yung mga nandyan na nakapasok sa Battle of the YouTuber. Pagka may issue, ini-issuehan, siya mismo nag-i-issue. I mean, tinatapik niya, binubutasan niya. Yun ang ibig ko sabihin. Sa paglilinaw sa lahat. So, ini-issue ginagawa niya ng issue. Yun, ganyan po siya. Pero dito, ang sinasabi niyang poverty porn or exploitation. Para sa akin, unang-una, dito sa Binuo Kalingap ni Kuya Bal, yung kay Kalinga Prab, mababanggit lang, pasensya na po, mababanggit ko lang. Ito lang naman, hindi naman po ako talagang totaling sa kanya nag-reaction. Ito lang masasabi. Ito naman ipabor kay Kalinga Prab. Hindi na po doon, ang akin, hindi na doon nasasalamin yung mismong kahirapan. Dahil kung may love team, kasi yung love team talagang ang tinutumbok nito ni Makagago Hindi po doon nasasalamin yung kahirapan. At para sabihin, mahirap pa yung beneficiary ay mahirap pa din. Ang yumaman ay vlogger. Parang gano'n yung sinasabi. Para sa akin, hindi po dito
Usapin love team ha. Sayang guys, kung ako lang talaga, isiseryosohin ko to. Una-una, kay Makagago, kung meron man love team, dito ay higit na kumita, higit na umangat ang beneficiary. Lahat ng pera binigay ng sponsor napunta sa beneficiary. Pinagawa ng bahay, nakabili pa, bukod pa doon sa bahay na ipagawa at nabilhan ng lupa, meron pang mga extra lupa. Lahat napunta sa kanila. Hindi lang pera, no? Milyon. Makagago. Kagamitan, at hanggang sa ngayon tuloy-tuloy ang biyaya. No, wag sasabihin kumita ang charity vlogger. So kung kumita man, ito, yung bang lahat ng kinita, marapat ba ibigay lahat sa beneficiary? Ano ka? Hindi maglaan para sa iyong sarili? Kung ikaw may nakakatulong sa iba, bakit hindi rin tulungan na yung sarili? Ang mga vlogger. Halimbawa sila Kuya Ban. Yun lang guys, opinion ko lang, yun lang akin. No. Ito lang, madali lang tayo. Hindi na natin kailangan pakaseryosohin to. At saka, di ba nabawalan niya ako ni Kalinga Prof. Nakakaya din, nirespeto ko naman to si Kalinga Prof. Ang akin, meron man love team, salamat, dapat sabihin mo Makagago, salamat. Bakit? Dahil sa love team, sobra-sobra siksik-liglig, umaapaw, na blessings ang natanggap ng beneficiary. Ang binigay ng sponsor, napunta lahat sa beneficiary. Bukod pa doon, nabahaya na, natulungan na, napapag-aral pa. Ano pa? May pera pa. Tuloy-tuloy ang ayuda. Lahat napupunta sa beneficiary. Kung meron man, kinikita, yung vlogger, sa views. So, pasalamat na lang. Ay, ito guys, yun lang tayo, opinion lang. Pero sabi ko nga, ang highlight lang ng topic natin, ito lang ang pinaka-highlight ng topic natin. Ito si Gago, o si Makagago, ay talaga punteriya po nito, ay ang mga sikat na vlogger. Yan po ang target talaga niyan. Sila Cherry White. Lahat na. Ay, siyempre tayo. Kasi ako guys, nanonood ako sa Kalingap. Nanonood ako sa lahat. Lahat tinututukan ko yung mga vlogger, mga sikat na YouTuber. Kasi kung may issue na, napasok ko ako dyan para mag-reaction. Yon, kay Makagago ay hearsay lang ang iyong pinagbasihan. Hindi ka nag-research. Mag-research muna. Pero hindi nga natin din alam kung sino man yung nagchuchu doon, nagsumbong. Baka, bukod pa doon ay iba pang naikwento at sinimulan lang niya dito. Pero sabi niya ay may part 2. So baka ito pa lang muna ang intro. Baka intro pa lang ito ni Gago. Baka mamaya ay may magchuchupang iba. No, itong kanyang unang vlog, baka intro pa lang ito. Sinimulan sa umpisa. Kasi dito sa kanyang salaysay, sinimulan niya sa umpisa kung ano sila, itong Kalingap. Sinimulan niya sa umpisa. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, baka intro pa lang. Baka may magsulsul pang iba. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi ang punteriya niyan ay mga sikat na YouTuber. So, ibig sabihin, kaya nakatapik ang Kalingap kasi sikat ang Kalingap. Pero, marami na ang bumangga sa Kalingap pero hindi na pataob. Ayun na guys, no? Ito, yun lang. Hindi tayo kailangan na magseryoso at ang ating sarili. At baka mamaya ay maano pa tayo ni Makagago. Amayin pa tayo ni Makagago tapos mamaya sisihin pa ako dito. Sasabi, ayaw kasi! Ako ka kasi tanggol, hindi ka na pinag-reaction, nagtatanggol ka pa? Bago mo naiiyak ka lang, ako na naman mag-isa masama, yun lang, no? Ay, basta yun lang, siguro para sa akin, ignore na lang. Pagka may mga ganito, ignore na lang kasi hindi naman pwedeng i-rebuttal ng i-rebuttal kasi lalo pat kung ang channel mo, ang isang mag-i-rebuttal dyan, ang channel ay hindi milyon-milyon, baka hindi rin tayo pansinin. Ano po? Dahil sabi ko nga sa inyo, ang punteriya po niyan ay talagang mga big time YouTuber. Ang punteriya po nito. Ang ibig ko sabihin, nang sinabi kong big time, malaki ang mga followers. Yan, yun po. I-clear ko lang, Kasi baka mamaya sabihin ninyo, big time, ano big time? Maperang YouTuber. Hindi po, i-clear ko lang. Pag sinabi big time ang channel, yun, big time ang channel. Yun. Yan po ang punteriya niya. Kaya kahit i-rebuttal natin na rebuttal, baka sasabihin niya na tae lang ang channel natin. Kaya hayaan na lang. Para sa akin, hayaan na lang kasi hindi tayo papansinin yan. Kasi 3 million yan ang kanyang followers. Pero hindi naman lahat nanonood sa kanya. Ayun. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Ayan, mega love shoutout. Pasensya na, ngayon lang nakapag-upload. At kakauwi ko lang po kahapon. Ang sakit ng aking, guys, ang sakit ng braso ko. Kasi pag uwi ko kahapon, ang dami kong dalang prutas. Ang dami kong dalang mga hinog na, avocado, kakainin na lang. Ang dami kong dalang kalamansi. Hindi na lang ako makapagdala po ng iba. Gawa ng nananakit ang aking likod. Tsaka mahirap po magbiyahe. Ang hirap, masakit. Sakit ng aking braso pag inaano yan, ginagano na sakit. Na muscle, na pruhan ng muscle. Bit-bit ko yung isang malaking bag na puno ng avocado, pambira. Amal kasi ng avocado dito, guys. Kaya talaga pinagtsaga ko yung hinila-hila ko, kinaladkad ko ay buti na lang hindi nabutas yung ilalim. Kasi syempre, alam nga naman buhatin ko yun, hindi ko na kaya. Hila-hila ko doon sa semento. Pag may dadaanan kami sa pier, hila-hila ko kaladkad ko. Munti ka na mabutas nga. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman ng thumbs up. Ayan,